Super blessed evening po, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Diyos. Ayan. Salamat po sa inyong pagpunta. Salamat din po sa pagtunghay ninyo sa mga nanonood po sa tahanan through our online broadcast sapagkat tunay po na this is the day that the Lord has made. Amen? Amen. Itinalaga ng Diyos para ang bawat isa sa atin ay magkita-kita at mag-aral ang salita ng Diyos. Are you excited today? Amen. At binabati ko po ang lahat ng mga malaya at mga pinalaya ng Diyos. Amen po mga kapatid. Di ba may sineselebrate sila ngayon? Today is what? Independence Day. Ayan. So, salamat po sapagkat tayo po ay malaya na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Alright. So, handa na po ba kayong langgamin ngayong araw na ito? Yan. Dapat po, sweet na sweet. Yan. Para po maramdaman natin yung lesson ngayon. Because our lesson for today will be the lesson that we have previously last month. Pero bago po natin pakita yung ating lesson, let me just give you some few reminders. As always, please silence your phone. Amen? And thank you for not using your phone during the worship service. Also, don't forget to get your pen. Meron po ba? And your notebook. Panulat po at notebook para po maisulat natin yung ating lesson for today because we believe in the principle of transferability. Amen? So, yung tinuro ni Pastor, pwede mong ituro just if you have written the scriptures. Amen po mga kapatid? Amen. Also, don't forget to invest and invite, bring a family or a friend to church. Nagdadala po ba kayo? Nagsusumika po ba kayo magdala sa gawain ng Diyos? Nagpe-pray po ba kayo na, sana, Lord, makapagdala ako? If you do that, you will have a crown of glory pagdating po ng ating Panginoon. Amen po mga kapatid? Amen. Also, don't forget to watch our online worship service. Every Sunday po yan, alas 8 ng umaga. And every Wednesday naman po ay, ngayon po, midweek service natin, alas 6 ng gabi. So don't forget to like, share, and subscribe. Alright? So handa na po ba tayo mag-aral ng salita ng Diyos? It's time to learn. Sabi sa katabi, it's time to learn. Yan. So sabay-sabay na po tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen po ba? Sinisinok-sinok pa ako. Baka may gusto magbigay po ng tubig dyan. Alright, so salamat po sa Panginoon sapagkat sisimulan ulit natin ang very exclusive na series kasi maiksi lang naman po ito. I think there's like a 4-part of the series and you already have the part 1 of this. But for the benefit ng mga wala, ang mga hindi nakapakinig, and even sa mga nakikinig through our online, ay sisimulan natin ulit sa simula. Okay lang po ba yon? Yan. Kung alam nyo naman po yung lesson, ang mahalaga pa rin, mag-take down notes kayo. Baka may na-miss out kayo ng mga pointers or parts of the lesson. Can you hear amen? Amen. And also, naniniwala po kaming mga teachers of the Word of God that repetition brings retention. Amen mga kapatid? Kaya minsan nauulit natin para lalong mamakat sa ating puso at isipan. Can you hear amen? Amen. So let's begin. Our lesson for today is entitled, everybody, Learning from the Ants and Be Wise. Part number 1. Yan. So, handa na po ba kayong langgamin? Ayan. So, walang maliit na hindi nakakapuwing. Maliit man, nakakapuwing din. Can you hear amen? Ibig sabihin po nito, it can affect you, kahit maliit pa yan, it can impact you more than you could imagine. Kaya, sabihin sa katabi, wag mong ismulin ang small. Amen mga kapatid? It is not the size, but it's the potential na damage na pwede niyang magawa sa atin. Kaya huwag mong iismulin kahit ang mga langgam. Why? Ang mga langgam po, tuturuan tayo kung paano mamuhay ng may kaayusan or in harmony so we can keep the harmony inside the church. So, are you ready to learn from the ants? Handa na po ba tayo? Amen. So let's read a verse from Proverbs chapter 6, verse 6 to 8. Sige nga po, sabay-sabay po tayo. Proverbs 6, 6 to 8. Everybody. Lazy people
should learn a lesson from the way ants live. 7, they have no leader, look at that, chief or ruler, but they store up their food during the summer, getting ready for winter. No? So kung titingnan natin, walang nag-uutos sa mga langgam, pero mas matalino tayo sa mga langgam. Tama ba? Amen po ba mga kapatid? Kung sipag lang at disiplina ang pag-uusapan, brothers and sisters, tignan nyo ang mga langgam. Amen? Amen po ba? Amen. So, inom lang po ako. Proverbs chapter 30, verse 24 to 25. Papatayin ko po yung ilaw para sa mga narito. Yan. Proverbs 30, verse 24 to 25. There are 4 things on earth that are small. Ano po yung maliliit na yon? But they are wise. 25, ants are not very strong, but they store up food in the summer. No? Kahit maliit lamang po sila, biruin nyo po yon. Gaano kaya sila katagal nag-iipon ng pagkain nila? Matagal na matagal po. Can I hear amen? At ginagamitan po nila ito ng wisdom. Sabi nga natin, wisdom. No? Wais ang mga langgam pagdating sa pag-iipon. Kaya nga, minsan, di ba, mayroong segment sa radio station na DZS na utak langgam. Ibig sabihin po nun, nagiging wais ang mga anak ng Diyos. Can I hear amen? Hindi natin dapat minamaliit ang mga maliliit. Tama po ba? At ayon po sa alamat, ants are supposed to be powerful and strong. Alam nyo na yung story, tama ba? Sino nakakalam ng story na to? Yan, sa mga nakakaalam, makinig na lang kayo ulit. Sa mga hindi pa nakakaalam, makinig din po kayo. Amen mga kapatid? So noon daw po, nang si Bathala ay nagbigay ng mga talento, tinawag niya ang lahat ng hayop at mga insekto sa kagubatan. So tinawag niya ang leon, tinawag niya ang ahas, tinawag niya ang tigre, maging ang mga pating. At ang sabi niya, leon, ahas, tigre, pating, kapag nangagat ka, patay. No? So maliwanag sa kanila yon. Nang dumating na at sumunod si langgam, ang sabi ni Bathala sa kanya, langgam, kapag nangagat ka, nagmamadali siyang umalis. Patay. Sabi na ni Bathalang ganon. Ngayon, tinry ka agad ni langgam. Nung siya po'y nagpunta sa mga tao, kinagat niya ang braso ng isang tao. At anong nangyayari sa kanya? Patay siya. Yan po yung mga nangyayari sa mga langgam sa atin. Tama mga kapatid? Pagka kinagat ka, di ba? Patay. Bakit? Kasi hindi siya nakikinig kay Bathala. Amen po mga kapatid. So ibig sabihin po nito, kapag dapat binibigyan tayo ng instruction ni Lord, nakikinig tayo. Huwag magmamadali. Sabi sa katabi, huwag magmamadali. Di ba po mga kapatid? Amen. However, kahit hindi man malakas ang mga langgam, it is undeniably true that they are wise. Matatalino po sila. Tama po ba mga kapatid? Amen. Hindi man nila nakikita na malakas ang mga langgam, pero madalas po nakikita po natin na sila po ay matatalino at mautak. So pag-usapan po natin ang mga langgam. There is a study of science called myrmecology. Sabi nga natin, myrmecology. Very good student. No? It means the branch of entomology or study of insects concerning ants. Biruin ninyo, ang science pinag-imbisan niya ng oras panahon ang mga maliliit na langgam na ito. So let's learn from the ants and be wise. So pampasaya lamang po, there's a fun fact for this. Kung maliit po ang langgam, anong mas maliit sa langgam? Yun din po yung sagot nyo ng lesson natin nakaraan. Pero ang tamang sagot dyan ay yung kinakain niya. Tama mga kapatid? Wala nang tatalo pa ron. Siyempre, mas maliit, kinakain niya. Yung nilulunok niya, tama po mga kapatid? Hanip pa rin talaga. Alright, so ano naman ang kaibahan ng langgam sa elepante? Ang elepante, pag namatay, nilalanggam. Pero ang langgam, pag namatay, hindi. Very good. Oh. Pero pampasaya lang po yun. Ito pong totoo na pag-aaral tungkol sa langgam. Look at this. Here's the real fact. There are 10,000
different species of ants. So, dapat alam mo yan, 10,000. Able to lift 20 times their body weight. Nabubuhat nilang kanilang katawan 20 times, no? Na kaya nilang buhatin. Can build structure 500 times their own height. Kaya tinan mo, kahit sa mga puno, may mga bahay po sila. What else? The brain of an ant has 250,000 cells. Whereas, tingnan nyo human brains, tayo mga tao, has 10,000 million brain cells. No? So, kung titingnan mo, sinong mas matalino? Tayo o ang langgam? Tayo, 10 million Sila 250,000 lang. Tama? Amen. So, mas matalino tayo dapat. Ants have 2 stomach, dalawa daw ang tiyan ng langgam. Wow, One for storing up food to share with others later, and one for itself. No? So, matalino siya. Kung siya man ay may 2 tiyan, yung isang tiyan niya, pinupuno niya para kalaunan, isi-share din niya sa iba. Amen po ba mga kapatid? So, matalino. What else? The life expectancy. Ang langgam po ay nabubuhay sa loob lamang ng 45 to 60 days. Parang manok lang din, 45 to 60 days. And yet, they are fulfilled with their purpose in life. Unlike po sa ating mga tao, nabuhay na po tayo ng 45 hanggang 60 years, pero ang tanong ay, nagawa mo ba yung purpose? Hello? Nandiyan po ba kayo mga kapatid? May purpose po ba ang buhay ninyo? Kasi ang mga langgam, meron po. Amen po ba? So kung ang science po ay pinarangalan ang mga langgam, God also commends the ants. Proverbs chapter 6, verse 6 to 8, sabi diyan, go, watch the ants, you lazy person. Ang mga kinakausap sino? Mga tamad. Watch what they do and be wise. 7, ants had no commander, no leader or ruler, but they store up food in the summer and gather their supplies at harvest. No? So, obviously, ang mga langgam po, hindi tamad. Sabihin sa katabi, hindi tamad. Ang mga langgam. Amen po ba? They are wise. Sila ay matatalino. Bakit? Naghahanda po sila para sa tag-ulan. Ano? Ibig sabihin po nun, tuloy ang buhay. Amen po mga kapatid. Kasi minsan ang tao, pagka puno na ng problema, tag-ulan, hindi na natutuloy ang buhay. And yet, ang mga langgam, kahit tag-ulan, tuloy pa rin ang buhay. Can you hear amen? So let's learn from the ants, and there are 6 learning from the ants. But I'll just give you, of course, 3 lang po muna. Next Wednesday na yung 3. First one, ano po yan? Lesson of organization. Sabi nga natin, organization. Very good. Pag sinabing organization, is the action of organizing. No? Pinag-iisa mo, unifying or uniting. Ibig sabihin po, pinagsama-sama mo ang pare-pareho para maging maayos ang lahat. Amen? Amen. And look at the colony of the ants. Tingnan nyo po, sa loob ng bahay ng mga langgam, nakakita na po ba kayo ng colony ng langgam? Yan po yung isang bungkus na ganon. May 3 pong nakatira diyan. Ang una ay sino? The queen. Ang ginagawa ng queen ay lay thousands of eggs. Ang ginagawa lang niya, mangitlog ng mangitlog. Tama? Ang ikalawa, ano po yon? The workers. Ang worker pala dito, hindi mga lalaki. Ang worker dito ay mga babae. And sila po yung mga naghahanap ng mga pagkain. Sila yung mga nakikita nyo sa mga pader na pagala-gala, mga umaakyat sa mga kanin ninyo at sa mga asukal. Amen mga kapatid? Amen po ba? Mga babae po yon. Bakit mo nasabing babae, pastor? Pansinin ninyo, pag nagsasalubong sila, huy, may pagkain doon. Di ba? Para silang nagchichismisan. Di ba po? Pag nagkita-kita sila, huy, may pagkain doon. At pagka nakita na naman sila ng ibang langgam, huy, may pagkain doon. Kaya ano nangyayari? Na ipapasa nila ang mensahe at nakakakolekta sila ng pagkain. Maliwanag po ba yan? Alright. Ang pangatlo naman, ito, ang mga kalalakihan. The male, yung mga may pakpak po sila. And ang kanilang trabaho, ito po, to mate with the virgin queens, no?
Sila po, ang trabaho lang nila ay makipagtalik po sa queen, and then after po nun, mamamatay na sila after 45 to 60 days. So sabi nga nila, parang mas magandang pwesto ng mga kalalakihan na ito. Amen mga kapatid? Pero ang maganda po sa colony na ito, tingnan nyo po yung nasa baba, walang agawan ng pwesto. Sabihin sa katabi, walang agawan ng pwesto. Amen mga kapatid? Amen po ba? So kung dito pa lang ang mga langgam hindi nag-aagawan, may queen, may worker, may males, dapat po sa loob din mismo ng iglesia, hindi tayo nagkakagulo-gulo. Amen po mga kapatid? Amen po mga kapatid? So kinikilala natin kung sino yung leader natin, kinikilala natin kung sino yung mga member natin, kinikilala natin kung sino ba ang sino sa loob ng iglesia. Amen? Baka naman ang pastor natin, ang tingin na lang natin tropa, o kaya ang leader natin, ang tingin na lang natin ay barkada, wag naman. 1 Corinthians 14 verse 33, look at this. For God is not a God of disorder, but of ano daw? Peace, kapayapaan, as in all the other churches. No? Ang Diyos po, hindi Diyos ng kaguluhan. Amen po ba? Ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Sabi nga sa good news, nandiyan sa baba, because God does not want us to be in disorder, but in ano daw? Harmony and peace. No? Nagkakaisa at may kapayapaan as in all the churches of God's people. Now, kung ang Diyos natin ayaw na nagkakagulo sa loob ng church, dapat tayong mga anak ng Diyos, ayaw din natin na magulo ang church. Tama po? Tama po ba? Pumalakpak nga po ang naniniwala. Hindi yung pagka may pumunta rito, sino ang pastor nyo rito? Sabi ng iba, kaming lahat pastor dito. Ay patay na. Amen mga kapatid? Dapat ituturo natin, yan po ang aming pastor. Amen mga kapatid? Amen po ba? Amen po. Kaya yung iba naman ay masyadong reklamador sa loob ng church. Ang sabi ng iba, sana doon na lang ako napunta sa mayamang church. Ano po yung mayaman na church? May malalaking aircon, may malalaking parking lot, no? Malapit sa mall, nasa sinihan, nasa shopping mall, may food trip pa, malilinis ang mga CR. Ang sabi naman natin, di doon ka pumunta, wala namang pumipigil sa'yo. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kung makakasabay ka sa mga mayayaman, di go, baka doon ka belong. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Kaya ka nilagay ng Diyos sa church na ito kasi may plano siya higit sa plano mo. Can you hear amen? Palapakan natin ang Panginoon. Look at this. Isaiah 55 verse 8 to 9. My thoughts, says the Lord, are not like yours. My ways are different from yours. As high as the heavens are above the earth, so high are my ways and thoughts above your thoughts. Amen po ba? May dahilan kung bakit mataas ang langit kesa sa lupa. May dahilan kung bakit mas mataas ang Diyos kesa sa ating kaisipan. Mas marunong ka ba sa Diyos? Hindi po. Mas marunong ang Diyos. Amen po ba? Malay mo naman, kaya ka nilagay dito sa church na walang aircon para naman pagdating ng araw na nakapagtrabaho ka na, ikaw ang magbibigay ng pang-aircon natin. Shout amen! Yung mga hindi nag-amen, bahala na kayo. Kasi ibig sabihin nun, pag nakapagbigay ka, dinaluyan ka ng maraming blessing at pagpapala. Nakapagbigay ka lang ng kaunti para sa gawain ng Diyos. Shout amen! Wow, palapakan natin ng Diyos. Gusto talaga nila ng aircon. Amen po mga kapatid? Amen. Sabihin natin, walang agawan sa pwesto. Amen? Tingnan nyo po ito. Ephesians 4:11 to 12. He, sino yan? Christ is the one who gave these gifts to the church. Ano po yung regalo na yon? The apostles, ano pa? The prophets, the evangelists, and pastors and teachers. No? Magkasama po yan, ha? Pastors and teachers. No? Ibinigay na ng Diyos ang lahat ng gagamitin niya sa loob ng iglesia to equip. Look at this, verse 12. Their responsibility is what? To equip God's people to do His work and ano daw? Build up. Hindi build down, ha? Build up the church. Ano po yon? The body of
of Christ. Kaya makikita mo, regalo ang isang pastor sa isang church kung ang church ay lalong lumalago. Kaya amen? Amen po mga kapatid. Palapakan natin ang Diyos. Pero kung ang church ay lalong bumabagsak at nawawala na, magtanong tayo, baka hindi tayo kabilang sa katawan ni Kristo. Kaya amen? Amen po ba? Amen. To equip God's people. At ano po ang ginagawa ng mga lingkod ng Diyos? Tingnan nyo po look at this. Number 1 is evangelism. Sabi nga natin, evangelism. Nung unang-una pa lang po na si Pastor Gani sumalta sa lugar po ng Pampanga, dito sa San Jose, ako po yung nag-evangelize sa lugar na ito. Amen mga kapatid? Although may mga pastor na nauna sa akin, pero trabaho ko rin na humayo at mag-share ng salita ng Diyos mula sa Bulacan papunta dito sa Pampanga. At alam nyo po yung biyahe ko dati, di ba? Nagko-commute lang ako. Yun mga kapatid. Kaya tuwang-tuwa ko nung dati, may padala silang manok, may padala silang saging, may mga padala silang kamatis. Pero nagko-commute lang po ako noon. Dati nung birthday ko pa, binigyan na ako ng isang cake na ganyan, no? Sa jeep, nakaganyan na po ako. Sabi ko, uwi ko to Lord kasi bigay ito ng mga kapatiran. Pwede ko naman pamigay na sa mga Nakakuha niyo mga kapatid? Evangelism. Pag tinawag ka ng Diyos, gagamitin mo ang iyong buhay sa paghayo. Amen? Pangalawa yan, discipleship. Nung ako po'y narito na sa Pampanga, isa lang pong hiningi ko, projector. Sabi ko, may projector po ba tayo? Bakit? Magtuturo po kasi ako ng salita ng Diyos. Amen mga kapatid? And so be it nga po, pinahiram tayo ng school, kila mama po, na pinahiram lang nung una. And then eventually, meron pong nagbigay na sa atin, nag-donate na, and eventually, nakabili na rin po tayo ng sarili nating projector. Palapakan naman natin si Lord. Nakakatulong ba na may nakikita kayo? Ayan. Amen mga kapatid. Pangatlo yan, giving. Tinuturuan naman tayo na magbigay. Hindi yung, ano bang may bibigay ng church sa akin? Ano bang meron dyan? Hindi po. Dapat po, tayo rin ay matuto na magbalik. Sabi nga sa katabi, magbalik. Hindi ka naman nagbibigay nagbabalik ka lang ng pasasalamat kasi una kang binigyan ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin. Kaya sabi na yung iba, tithes daw is obligasyon, tithes daw, grace giving ay obligasyon. Hindi po. It is a condition of your heart. Amen po ba? Yung iba nga nagbibigay pero nasasaktan naman, nagrereklamo, wag na lang. Because God loves a cheerful giver. Amen po ba? Kung obligasyon lang palang pagbibigay, sabi ng Diyos, sayo na ang pera mo. Pero dahil mahal mo ang Diyos, ibinibigay mo ang higit pa sa ikapu, ibinibigay mo ng generous ang iyong pagpapala, kaya lalo kang pinagpapala ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. Kaya tingnan niyo po yung church natin. Malago, maayos, kasi you are a faithful giver. Palapakan naman ninyo yung mga sarili. Thank you for your generosity and faithful giving. Amen po mga kapatid? Amen. So, malinaw na po, ang mga anak ng Diyos, ang God's people, ang gagawa ng trabaho sa loob ng church. Pero ang mga fivefold ministers naman, kagaya ng pastor, sila naman po ang nag-i-equip or nagtuturo ng mga anak ng Diyos. Can I amen? Kaya ako po, sinasabi ko lagi, get your pen and your notebook. Kasi tingnan niyo po yung organizational chart natin. Dapat po, tayo ay nagsusulat kasi si pastor ay nagtuturo. Amen po mga kapatid? Di sana kung wala naman kayo makikita, di wag na kayo magsulat. Pero kung may nakikita kayo, ibig sabihin, super blessed. Kasi para kayong nasa private school, may naririnig na kayo, may nakikita pa kayo. Amen? At maganda pa ang inyong environment for learning. Amen po ba mga kapatid? Kaya sabi na ba, masarap nang makinig dito. Well, brothers and sisters, kasi naman, gusto namin na kayo ay matuto ng salita ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So sabi po dyan, pakibasa natin, in order for a ministry or church to survive, anong sabi? There must be an organization. Amen po ba? Dadaigin tayo ng langgam pag hindi tayo organized. Sabi sa katabi, dapat organize. Amen po ba mga kapatid? Tama po ba? Amen. Kasi ang trabaho ng pastor, magturo. Ano naman ang trabaho nyo? Mag-aral, makinig. Mag-aral, magsulat, makinig. Tama po ba mga kapatid? Amen. At kapag natutunan na ninyo na mahalin ng Diyos,
Hindi na mahirap ang magbigay sa Diyos. Amen po mga kapatid. Hindi na mahirap na humingi ng pagpapala sa Diyos. Hindi na mahirap na, Lord, pagpalain mo ang aming buhay. Hindi ka na mahihirapan manalangin sa Diyos. Can you hear amen? Kasi natutunan mo na, una, mahalin ang Diyos. Kaya mapalad po tayo sa babaeng lahat. Mapalad tayo sa lahat ng nilalang. Kasi Macarius ang ating dinideklara sa church na ito. We are hearing the word, we are applying the word, kaya super blessed ang ating mga buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. O kung gusto nyo, palit na lang tayo. Kayo nang magturo, ako na lang ang magsusulat. Okay po ba yun sa inyo? Sabihin sa katabi, magsulat na lang tayo. Okay po ba yun sa inyo mga kapatid? Amen. Hallelujah. Dapat organize ang church. Tama po ba? Nung nakaraan, sinabi ko na, ang church na dalawa ang ulo, ang katawan na dalawa ang ulo, anong tawag? Letter H. Halimaw. Tama po mga kapatid? Kaya ang church, pag dalawang ulo niyan, naku, halimaw yan. Sabi ng isa, sa kaliwa tayo. Hindi, sa kanan tayo. Yan na, nagkahiwa-hiwalay na. So, naging halimaw na. Are you with me mga kapatid? Amen. Sapagkat nakakalungkot po na kapag ang church po ay hindi nagkakaisa, nagkakaroon ng hiwalayan, nagkakaroon po ng division, kaya dapat organize ang loob ng katawan ni Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. Jesus himself equipped and trained the apostles for approximately 3 years. Kaya po, kung si Jesus po, 3 taon lang siya halos nandito sa lupa, nagturo siya ng nagturo. Tayo pa kaya, ako po ay 43 years old na. Baliktad, Nagtuturo pa rin ako ng salita ng Diyos sa inyo. Can you amen? At kung pala rin ng Diyos, napahabain pa ng Diyos ang buhay ko, wala na po akong ibang gagawin kundi magturo ng salita ng Diyos. Shout amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Sapagkat ang nais ni Kristo ay mapag-isa ang kanyang katawan. John 17 verse 20 to 21. Sabi diyan, I, Jesus, am praying not only for these disciples, but also for all who will ever believe in me because of their testimony. 21, my prayer for all of them is that they will be one, Maging isa sila, They will be one just as you and I are one. Father, that just as you are in me and I in you, so they will be in us and the world will believe you sent me. Amen po ba? So ang gusto ng Diyos na magkakaisa tayo para maniwala ang mundo na tayo nga ay nasa Diyos talaga. Can you hear amen? Makikita nila, yan talagang mga tunay na nananampalataya kasi yung turo ng Diyos, yun ang kanilang ginagawa. Can you hear amen? Amen po ba? Amen. Darating ang araw na ang lahat ng mga hayop ay mamamatay, mawawala. They are called extinct. Pero ang lahat ng tao, never po na mawawala ang tao. Can you hear amen? Tell me why. Bakit sabihin niyo po sa akin, bakit? Sapagkat meron tayong neshama, espiritu ng Diyos. Iningahan ng Diyos ang tao. Kaya hindi siya mawawala. Can you hear amen? Kaya pag namatay ang tao, sabi nila, palutang-lutang na lang. No! Pag namatay ang tao at hindi ka nakakilala sa Diyos, impyerno, habang buhay, pupunta ka ron. Pero pag na-born again naman ang iyong spirito, habang buhay naman na nasa langit ka, kasama mo ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. Kaya dapat po, sa loob ng church, walang kagatan. Sabi sa katabi, walang kagatan. Speaking of kagatan, tingnan niyo po ito. Tingnan mo ang katabi mo. Gising pa ba? Amen mga kapatid. Bagaman ang lahat ng mga hayop ay mas mababa ang kaisipan, tayo pong mga tao mas mataas ang kaisipan natin, let's learn from them, especially from the ants. Bakit? Sinabi ko na nakaraan, ang langgam nangangagat pero hindi sila nagkakagatan. Tama mga kapatid? Amen po ba? So tayo pa kayang mga tao, huwag tayong magkagatan. Galatians 5:15, look at this. Anong mangyayari? But if instead of showing love among yourselves, you are always biting and devouring, nananakmal, one another. Watch out, magbantay. Bakit? Beware of destroying one another. Amen po ba?
Nandiyan sa Good News Bible, nasa baba, napakaganda rin. But if you act like wild animals, no? Kung umakto parang mga mababangis na hayop, no? Nagsasakmalan, ano mangyari? Hurting and harming each other, then watch out, or you will completely destroy one another. Amen po ba? Gusto niyo po bang maubos tayo? O gusto niyo na dumami tayo? Pumalakpak nga po ang gustong dumami tayo. Sabi ng Bible, stop biting each other. Amen mga kapatid? Stop devouring. Yung devouring, nananakmal. Ikaw, sister, kakainin na kita Tigas ng ulo. Are you with me mga kapatid? Amen? Kaya nga po sa loob ng church, mayroong tinatawag na wolf in sheep's clothing. Yung leader na yon, akala mo leader, yung pala wolf kasi kinakain niya lang yung mga tupa. Kaya sabi, asan na yung 10 mong membro? Isa na lang. Kinakain pala. Are you with me mga kapatid? So there must be an organizational chart. Amen po mga kapatid? Amen. Tingnan lang natin ito. Napakasimple lang ng organizational chart ng Panginoon. Sa taas po, ang 5-fold ministers. Kasama po dyan ang mga pastor. Sige po, next. And then, sa baba po nito, ayan church members. Tayo po yun. Amen po ba? At ano yung susunod sa mga church members? Ang ginagawa nila ay doing the ministries. Pero hindi ibig sabihin na wala nang gagawin yung mga nasa taas, mga pastor, pakuya-kuya-kuy na lang. Sabi, kayo daw ang gagawa, mga member. Hindi. Lahat ng nasa taas, pababa, ay ginagawa yung nasa baba, doing the ministries. Can you hear amen? Amen po ba? Pwede ko namang gampanan lahat. Ako na magpakanta, ako nang tumugtog, ako nang humayo. Paano naman yung pananalangin ko sa inyo? Kayo na lang mag-pray sa sarili nyo. Are you with me mga kapatid? Amen? Kaya dapat may ginagawa ang pastor, may ginagawa rin kayo, at lahat tayo gumagawa para sa kapurihan ng ating Diyos sa buhay. Shout amen. Palapakan natin. Anong resulta? Pakipindot. Building up and strengthening the church. So ang ating church po ay lalong lumalago. Look at this. Acts chapter 6, verse 2 to 5. Are you still learning? Amen. The 12 apostles called the whole group of followers together and said, it is not right for us. Yung mga apostol na nagsasabi it is not right for us to stop our work of teaching God's word in order to serve tables. No? Kami ba ay mag-waiter lang o magtuturo na lang kami ng salita ng Diyos? Si pastor bang mag-distribute ng lugaw o siya na lang ang magtuturo? Magturo na lang, pastor. Amen po ba? Yan ang tanong ng mga apostol. Verse 3. So brothers and sisters, choose 7 of your own men who are good, full of the Spirit, and full of wisdom. We will put them in charge of this work. Then we can continue to pray, and to teach the Word of God. And 5, the whole group like the idea, so they choose these 7 men. No? Nagustuhan nila, pastor, magturo ka na lang. Kami na magsaserve. Verse 7, the Word of God was continuing to spread. The group of followers in Jerusalem increased, dumami, and the great number of the Jewish priests believed and obeyed. Kita nyo po, pati yung mga hindi naniniwala kay Jesus na mga taga-Jerusalem, naniwala na kasi nakita nila na nagkakaisa ang mga tao sa loob ng iglesia. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. May harmony, kaya dumadami ang ating church. Can you hear amen? Amen po ba? Now, ano bang pangarap mo sa iyong church? Gusto niyo po ba na dumami tayo? Gusto niyo po ba na mag-branch out tayo? Ano ang dapat nating gawin? Dapat mag-aral kang mabuti. Sabihin sa katabi, mag-aral kang mabuti. Para may papalit kay pastor. Tama mga kapatid? Amen? Amen po ba? Amen. Parang ayaw nila akong palitan talaga. Number 2, what is that? Lesson of, everybody, planning. Sabihin nga natin, planning. Yan. Nagpaplano po ba kayo sa buhay nyo? Ants are very good planner. They don't worry on winter kasi planado na nila ang buong summer nila. If that is the case, they never lack anything. They never lack of supply. Hindi sila nauubusan. Tatanungin ko kayo ba'y nauubusan? Yung pera nyo nauubos?
Yung bigas nyo, nauubos? May isa lang na nasagot dyan. Baka hindi ka nagpaplano. Amen mga kapatid? Amen po ba? Oh, yung pera mo ba'y nauubos? Yung allowance mo ba'y nauubos? May kasabihan po ang mga kasabihang Tagalog. Sabi diyan, kapag maigsi ang kumot, ano raw? Matutong mamuluktot. At pag humaba na, tsaka naman mag-unat-unat. Tama ba mga kapatid? Ang ibig sabihin ng katagang ito, huwag ubus biyaya, bukas nakatunganga. Tama ba mga kapatid? Huwag pilitin pag hindi kaya ng budget. Sabihin sa katabi, huwag pilitin. Pag hindi kaya ng budget, tiis-tiis muna. Sabihin mo sa kanya, tiis-tiis muna. Kaya bang magtiis? Baka naman kasi mapasubo ka. Loan ka ng loan, hiram ka ng hiram. Mapasubo ka at ikaw din ang di makabayad. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Plan. Magplano tayo. Look at this. Proverbs 30, verse 25. Ants are not very strong. Hindi sila malakas. But they store up food in the summer. Anong ibig sabihin nun? They are wise. Hindi man sila malakas, pero matalino ang mga langgam. Can I hear amen? Pwede namang mag-ipon sila pag malapit ng tag-ulan. Pwede namang mag-ipon sila, na manghihiram na lang sila sa katabi nila. Oy, may ipon ka ba? Pahingi ako. Hindi eh. They have time frame. Buong summer, nag-iipon sila para pag dumating na ang winter, tag-ulan, kahit bumabaha pa yan, happy sila, kumakain pa rin sila. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Kaya siguro nauubusan ka ng budget kasi kulang tayo sa pagpaplano. Tama ba mga kapatid? Amen po mga kapatid? And yet, kapag ganun nga, tiis-tiis muna. Sabi nila sa katabi, tiis-tiis muna. Yan. Wag nating pilitin pag hindi kaya. Amen mga kapatid? So what is planning? Look at this. It is predetermined course of action. Yan. It is a predetermined course of action. Pag sinabing predetermined program, nakakasana, gagawin mo na lang at ito na ang mangyayari. Amen po mga kapatid? Ikaw ba may plano? Amen? Pag sinabi mong may plano ka, dapat after 10 years, ganito na ako. Amen? Sa mga estudyante nag-aaral ngayon, after 5 years, graduate na ako. Amen? Sa mga nagtatrabaho, after 5 years, may kotse na ako. May bahay na ako. Amen? Kasi nagpaplano ka sa iyong buhay. How about in your ministry? May plano ba? The question is this. Look at this. What is your plan in 5 years? May plano ka ba? Sabi ng iba, Pastor, bukas nga, wala akong plano, 5 years pa. Hello? Magplano ka. In 5 years' time, what is your plan in your studies, in your work, in your business, in your ministry? Huwag mo sabihin na bahala na. Amen mga kapatid? Delikado yan. Sabi sa katabi, delikado yan. Ano, tambay na lang pag wala na? Mahirap din pong tumambay. Amen mga kapatid? Kaya mas maganda pa rin planado ang ating buhay. Amen po ba? Gusto nyo ba na makagraduate, mga estudyante? Amen? Pag nakagraduate kayo, ang job interview, isa sa mga tanong, iyan po, what is your plan in 5 years? Anong sasagot mo? Ha? Dapat ngayon pa lang alam mo na. Sabi mo, dapat maganda ang isasagot mo. Pag magandang sagot mo, may garantiya na matatanggap ka sa trabaho. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Amen po ba mga kapatid? Amen. Sabi sa Isaiah 14, 26 to 27, this is what I plan to do for the earth. And this is the hand that I have raised over all nations. 27, when the Lord all-powerful makes a plan, ano sabi? No one can stop it. When the Lord raises His hand and punishes people, no one can stop it. Ang Diyos pag nagplano, walang makakapigil. Amen po ba? Kaya pag ang plano niya na payamanin ka, ang plano niya na paggalingin ka, ito po ay hindi kayang pigilin ng kahit sino. All you have to do ay lakaran mo ang paniniwala na yan para makamit mo ang magandang buhay. Shout amen. Kaya sabi ng iba, wala na akong pag-asa eh. Meron. Kasi pag pinlano ng Diyos, walang makakapigil. Amen po ba? Sa tingin mo ba, plano ng Diyos na gawin kang milyonaryo? Sa tingin mo ba, plano ng Diyos na makagraduate ka? Amen. Sabihin sa katabi, walang makakapigil.
yayaman ako sa biyaya ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Are you with me, mga kapatid? Job 42 verse 2, patindihin pa natin. For I know that you can do everything and that your plans are what? Unstoppable. Amen po ba? Walang makakapigil. Alam ni Job, si Job po ay man of patience. Ang tagal, Lord, no? Pero binigay pa rin ng Diyos ang pangako. Amen, mga kapatid? Kasi the plans of the Lord are unstoppable. Next, if you fail to plan, ano sabi? You are planning to fail. Amen po ba? Pag wala kang plano, no? Ikaw ay nagpaplano ng bumagsak. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? Amen. Kaya sabi ni Pastor Gani, next, kapag may plano, exciting. Amen po ba, mga kapatid? Exciting po ba ang inyong buhay? Amen. Kasi may plano ka eh. After nitong taon na ito, itong gagawin ko. And after sa susunod pa na taon, ito ang gagawin ko. Kaya exciting palagi ang iyong buhay. Can you hear amen? Sabihin sa katabi, magplano. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen po ba? Pag wala kang plano, boring ang buhay kasi wala kang bagong gagawin. Can you hear amen? Amen po ba, mga kapatid? Care leaders, mga kapwa ko pastor, gawin yung exciting ang inyong ministry. Magplano. Amen, mga kapatid? Amen. Proverbs 16:3. Malapit na po tayo. Ask the Lord to bless your plans and what else? And you will be what? Tingnan yung pangako. You will be successful in carrying them out. Naniniwala ba kayo doon? Magiging tagumpay ka raw sa lahat ng iyong gagawin. How? Ask the Lord to bless your plan. Sabi sa New Century Version, napakaganda. Depend on the Lord in whatever you do and your plans will succeed. Past tense, nagtagumpay na. Kasi dumepende ka sa Diyos na nagpapala. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. And finally, dito po tayo matatapos. Number 3, lesson on teamwork. Sabihin nga natin, teamwork. Amen. Ibig sabihin, nagkakaisa kayo sa paggawa. Next, sabi dyan, anything the ants does is for the benefit of the colony. Sa baba, their loyalty and commitment is so high. Kanino? For the queen. No? Lahat ng kanilang commitment, lahat ng kanilang loyalty, katapatan, para lamang sa reyna. Ano po bang ibig sabihin ng team? Next, together, everyone achieves more. No? Pag may teamwork, marami tayong magagawa. Can you hear amen? Amen po ba? Tingnan nyo na lang sa loob ng church na ito. Pag lahat tayo gumagawa, di ba madali? Magaan, mga kapatid, at marami tayong nadadala na kaluluwa kasi sama-sama tayo. May teamwork. Shout amen. Amen. 1 Corinthians, palapakan natin ng Diyos. 1 Corinthians 12:7. Look at this. A spiritual gift is what? Given. Sabihin mo nga, given to each of us as a means of helping the entire church. No? Binigyan ka ng regalo ng Diyos. Hindi pwedeng wala. Kaya walang nakatunganga sa loob ng church. Nakakita ka ba ng langgam na nakatunganga? Wala no. Lahat yung paggala-gala, pag ganon. Amen po ba? We are given to help the entire church. Can I hear amen? Kaya tingnan mo, kung wala kang pake sa loob ng church, wala kang ginagawa sa loob ng church, baka nga hindi ka pa nabibigyan ng regalo ng banal na spirito. Can I hear amen? Amen po ba? Kasi pag may regalo ka na born again ng spirit mo, pinapasukan ka na ng Holy Spirit, ng mga regalo, ibig sabihin yan, ginagamit ka na ni Kristo sa kanyang katawan. Shout amen. Amen. Next, your giving is so much important in God's church. Sige nga po, isa pa. Your giving is so much important in God's church. Para saan po yung mga binibigay nyo? Sabi ng iba, napupunta lang yan kay pastor eh. Hindi po totoo yan. Amen po mga kapatid? 8 taon na po tayo dito. Ang lahat ng inyong binibigay ay pumapasok din po sa loob ng ating iglesia. Can you hear amen? Palapakan naman natin ang Diyos. Ang tanong, marami na ba kayo naibigay? Amen. Salamat po sa mga tapat na nagbibigay. Ito po, nakikita nyo naman po ang lahat ng ating mga pagpapagal. Can you hear amen? Amen po ba? Yung love gift ninyo, napupunta rin po yan sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Kami pong mga pastor, kahit walang love gift, minsan nga po, puro love lang walang gift. No? Pero okay lang.
Ang mahalaga po, lahat tayo ay nakakapaglingkod pa rin sa Panginoon dahil lahat ay nagbibigay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Ang motto ng langgam ay ito, for the queen and for the colony. No? For the queen and for the colony. Kasi pag nawala ang queen, wala na rin ang kanilang colony. Walang mangingitlog tama? Walang mga babies. Pero ang motto ng mga Christian, ano po yon? Next? For the king and his kingdom. Sige, sabihin natin, for the king and his kingdom. Amen po mga kapatid? Yung mga langgam na yan, dadagiging ka namin, oy! For the king and for his kingdom. Amen po mga kapatid? Romans 12:6-8, look at this. God has given each of us the ability to do certain things well. Maganda. So if God has given you the ability to prophesy, speak out when you have the faith that God is speaking through you. 7, if your gifts is that observing others, serve them well. If you are a teacher, do good job of teaching. 8, if your gift is to encourage others, do it. If you have money, share it generously. If you have given if God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have the gift of showing kindness to others, do it gladly. Amen po mga kapatid? Ikaw ba'y may gift sa loob ng church? Do it gladly. Bakit? Tandaan nyo po ito. Next, there is beauty in variety. Amen po ba? Pangit naman kung magkakamukha tayo. Tingnan mo ang katabi mo. Gusto mo bang kamukha yan? Amen mga kapatid? And yet, there is beauty in variety. Amen po ba? Maganda na iba-iba tayo, pero iisa tayo sa katawan, kaya nakukumpleto ang katawan ni Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Psalms 133, verse 1. Look at this. How wonderful it is. How pleasant for God's people to live together in harmony. No? Masaya ang Lord pag nakikita niya ang God's people, ang mga anak ng Diyos na nagkakaisa. Can I hear amen? Amen po ba? Well, let me tell you this. Next, there is no perfect church. Tama po ba? Walang perfect na church. Sabi mo, ayoko na sa church na yan. E di lumipat ka. At pag lumipat ka ron, hindi na rin perfect yon. Kasi hindi church ang problema. Sino ang problema? Tayo na mga tao. Can I hear amen? So there is no perfect pastor. Amen po ba? Pag nakakita ka ng perfect pastor, sabihin mo sa akin at pupunta na rin ako doon. Can I hear amen? And yet there is no perfect church and no perfect pastor. Can I hear amen? So anong mahalaga? Ang church po ay nabubuo ng maraming bagay. Minsan ang church ay masaya, minsan ang church ay puro problema. Can I hear amen? Kagaya po ng panganganak. Ito po, nasabi ko na po sa inyo ito. Sabi ng mga doktor, ang isang babae, ang isang ina, ay nabubuntis kapag siya po ay nagkaroon ng giving way o bigayan sa kanyang katawan. Bakit? Sapagkat pag ang sperm cell ng isang lalaki ay nasa isang ina na, ito ay foreign body, hindi ito kilala ng katawan natin, kaya papatayin ito ng mga immune system natin. Ngayon, para ito'y mabuo, kailangan magbigay daan ang immune system ng isang babae para mabuo ang baby o ang fetus. Kaya nga po ang nanay ay sakitin. Amen po ba? Pag nagbubuntis. At kasama na po dyan ay puro sakit, puro pain, at maraming mga nararamdaman na sakit sa katawan. Tama ba mga kapatid? Maselan na maselan. Pero after po ng sakit na yan, ay nabubuo ang isang bata. Amen po ba? At pagkatapos na ikaw ay dumanas ng katakot-takot na problema at hirap, pag nailuwal mo na ang isang baby, lahat ng sakit, lahat ng hirap, nawawala. Sabi nila, kasi masayang-masaya na ipanganak na ang baby. Can I hear amen? Yeah, palapakan natin ang Diyos. Ganon din po ang church. Ang church natin, na ipanganak po yan ng sakit, na ipanganak po yan ng ligaya, sakit, ligaya, sakit, ligaya. Kaya ito na po ang church natin. Can I hear amen? Hindi man po tayo lagi nagkakasundo, hindi man tayo lagi nagkakaisa, pero meron tayong isang dahilan
for the King and His kingdom. Kaya naman lahat tayo ay lalong naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Amen po ba? Ngayon sabi ng iba, dati masaya tayo. Ngayon hindi na tayo masaya. Humanda ka. Baka meron na namang isang church na ipapanganak. Amen mga kapatid? Sabi sa katabi, humanda ka. Di ba? Kasi kung nagkakaproblema na naman, ibig sabihin po, hinahanda ng Diyos ang bawat isa, may bubuksan na naman na church. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Masaya po ba kayo pag may church na naitatayo? Amen. Next, work with your team. Sabi sa katabi, work with your team. No? While totoo na ang first support and first team ng isang lingkod ng Diyos ay ang kanyang immediate family, pero kung hindi man ito nangyayari, you can count on them. You still have a family in the house of God. Can I hear amen? Amen po ba? Amen. Kaya kung tayo po ay tunay na naglilingkod sa Panginoon, marami po ang tunay na nagmamahal sa iyo, itinuturing kang kapamilya kahit hindi ka kapamilya o kamag-anak para tulungan ka sa loob ng iglesia. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Your ministry is your team. Sabi mo nga sa katabi mo, your ministry is your team. Nasaan yung mga God pleaser? Taas ang kamay. Nasaan yung mga celestial vibes? Woo! Cute, cute ministry. Care group. Oh, may care group pa kayo? Oh, di ba? Hello, Techspert sa taas. Woo! Multimedia. Ayan, oh. Yan ang family mo. Amen po mga kapatid? Celebrate small successes. Oh, ngayong Wednesday na to, ang ganda ng online broadcast natin. Tara, Starbucks tayo. Oh, lahat ng chosen na care group, walang absent. Tara, mag-samji tayo. Di ba? Sineselebrate nyo yung mga maliliit na bagay. And from that, you are building a team, a family in the house of God. Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Ako po yung natutuwa kasi ang church po na to ay next, kingdom mentality. Amen mga kapatid? Ang iniisip mo, kaharian ng Diyos eh. Kaya anong sigaw natin? Sabay-sabay. For the King and His kingdom. Isa pa po. For the King and His kingdom. O, nadaig natin yung mga langgam, ano? Amen mga kapatid? May natutunan po ba kayo mga kapatid? Alright, so let's have a quick recap sa tatlong natutunan natin. Upo ng maayos. 6 learning from the ants. Number 1, lesson of organization. Number 2, lesson of planning. And number 3, lesson of teamwork. And what is our Macarius challenge, everybody? Let us maintain harmony in our church. Isa pa nga po, let us maintain harmony in our church. Sige, tayo po tayong lahat. Panginoon, salamat po sapagkat tunay na nais mo sa loob ng iyong iglesia ay kami magkaisa, Panginoon. Lord, salamat po sapagkat binuksan mo ang aming kaisipan na isantabi namin ang aming mga personal na agenda at patuloy naming isipin ang iyong kaharian so that we can develop kingdom mentality. As we always say and have a battle cry for the King and His kingdom. Panginoon, salamat po sapagkat alam namin na sa oras na ito, kayo po ay patuloy na tumutunghay sa aming mga buhay. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na baguhin mo po ang aming kaisipan, na kami po ay patuloy na magpagamit sa iyo sa pamamaraan na kaya namin, Panginoon. Lord, hindi mo naman hinihingi yung mga bagay na hindi namin kaya. Pero kung maliit man ito, Lord, gawin namin ito ng buong husay, Panginoon. At kung malaki man ang trabahong binibigay mo sa amin, tulungan mo kami, Panginoon, para hindi naman kami mapagod at ma-exhaust para pa rin sa iyong kapurihan. Lord, narito po ang iyong mga anak. Buuin mo po ang aming kaisipan na lagi naming isigaw for the King and His kingdom. Salamat po sapagkat naniniwala kami na marami ka pang magandang plano sa iglesia na ito ng OCW MMI Pampanga. Kaya Lord, maingat po namin binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ulit ang